Ang background ng anak na lalaki, ang guro sa klase ay ang dati kong kasintahan. Inayos niya ang kanyang salamin. Ang pamangkin mo, uminom ako ng tsaa. Anak, Hikyang, 23 ka, 17 ang anak mo. Ano ka ba talaga? Umiti ako ng pilit. 53 ang asawa ko. Anong problema kung 17 ang anak? Bakit ka naging ganito kaputi? Si Teacher Chen ay may natitira pang pag-ibig sa akin. Tahimik niyang hinampas ang mesa, itim ang mukha na parang kawali. Kakatapos ko lang ng kolehiyo. Sira ang relasyon, nawala ng trabaho. Biglang nagkasakit ng malala ang tatay ko, kailangan ng pera. Wala ng pag-asa. Kumuha ako ng shortcut. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. May sakit ako, hindi na magtatagal. Gusto ko ng kasama para sa anak ko. Pwede kang maging tiyuhin o kuya. Sige, walang problema. Kaya kong gumanap ng kahit ano. Sinabi ng matandang babae ang huling oras. Kinabukasan, namatay siya. Hindi kami nag-apply ng kasal, walang kasal. Ngunit nakasulat sa testamento. Kapag nakapasok si Liu Xiaoyan sa kolehiyo, bibigyan si Hikyang ng 500 milyon. Sa 5 segundong iyon, naisip ko ang lahat ng malungkot na bagay sa buhay ko upang hindi ako matawa sa libing. Sa gabi, masaya akong nakahiga sa villa sa bundok, pinaplano kung paano gagastusin ang 500 milyon. Biglang may malakas na kalabog. Inihagis ang mga gamit ko sa labas ng pinto. Nakita kong nasusunog ang mga ito. Anong ginagawa mo? Tiningnan ko ang dalagang nakadamit, biglang nagalit. Ibinaba niya ang tingin, diretsyo akong tinitigan. Umiti siya ng bahagya. Sumunod na segundo, tumalikod siya at umalis. Hindi ko na siya pinag-usapan. Nagmamadali kong sinubukang iligtas ang mga gamit ko, pero nasunog lahat. Nasunog din ang buhok ko sa 1 segundo. Tumakbo ako sa kwarto niya at kumatok. Sino? Ang tatay mo. Sumunod na segundo, bumukas ang pinto. Nakabalot lang siya ng tuwalya. Saan ako nagkaroon ng tatay? O kaya naman, tito, marami ka bang pinapanood na video? May kakaibang hilig? Sobrang sakit ng atay ko sa galit. Liu Xiaoyan, magalang ka. Ako ang nakatatanda mo. Galang, hating gabi kang pumunta sa kwarto ko, naliligo pa ako. Ano ang sasabihin mo sa akin tungkol sa galang? Natahimik ako sandali. Tito, masyadong matanda para sa akin, hindi ko kayang kainin. Umalis ka na, sapat na ba ang paggalang? Sumara ang pinto ng kanyang silid. Hindi ba sinabi na si Liu Xiaoyan ay isang bata pa? Paano naging ganito kamaagang pagka-mature ang isang 17 taong gulang? 1 metro at 65 sentimetro ang taas, isang bibig na hindi natatalo sa argumento. Sa bawat sandali, kayang magpasabog ng tao sa galit. Isang gabi akong nag-isip, hindi ko maintindihan kung paano ako naapakan ng isang 17 taong gulang. Tiyak na mali ang aking paraan ng pag-approach. Kinabukasan, nasa isip ko ang paggamit ng pagmamahal at init upang paamuin ang demonyo. Maaga akong gumising para magluto ng agahan. Makalipas ang 1 oras, kumatok ako sa pinto niya. Liu Xiaoyan, lumabas ka at kumain. Ibinaba ko ang boses ko, napakamalambing. Bumukas ang pinto, gulo-gulo ang buhok niya. Tinitignan niya ako ng mainip. Anong gusto mo ng ganito kaga? Tuyo ang boses niya. Malinaw na hindi pa siya gising. Nagluto si tito ng agahan. Maghilamos ka at kumain. Pagkatapos, ihahatid kita sa eskwelahan. Umiti ako ng malaki. Hindi kakain. Tumalikod siya at pumasok sa loob. Hindi kakain. Bata ka pa, lumalaki ang katawan. Paano ka hindi kakain? Sinasabi ni tito sa'yo, perpekto ang katawan mo. Hindi mo kailangan mag-diet talaga. Sabi ko habang sinusundan siya. Nakakainis. Sinasabi ni tito ito para sa ikabubuti mo. Gusto mo pang tumingin? Nang aalipusta ang tono niya. Maitim ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Ako titignan ko kung mainit na ang gatas. Natakot ako, napatalon at tumakbo palabas ng kwarto. Inilabas ko ang gatas at hinintay siya sa hapagkainan. Makalipas ang 10 minuto, bumaba siya, pinatingnan ako, at dumiretso sa pintuan. Malinaw na hindi siya interesadong kumain. Liu Xiaoyan, nagluto ako ng agahan. Hindi ka kakain? Bakit ako kakain? Tanong niya pabalik. Nagising ako ng alas 5 ng umaga para magluto. Hindi mo ba naisip na bastos ito? Sino ang nagpilit sa iyong gawin? Hindi pa rin siya umatras. Inatasan ka ng nanay mo na alagaan ako. Kaya dapat kitang alagaan. Sino ang pumayag? Hindi na siya nakipagtalo pa. Sumakay siya sa mataas na takong at sinipa ang pinto. Kung sino ang pumayag, sumama ka sa kanya. Gusto mo akong pumayag? Panaginip lang. Ang sipa ng pinto ay nagpakita ng kanyang galit. Talagang hindi makatuwiran. Nakatayo ako doon, sobrang galit. Parang may naalala siya, lumingon at kinuha ang agahan kong niluto. Inihagis niya ito sa ginintuang aso sa labas. Gusto mo talagang maging tatay? Miss na miss niya ang isa. Hindi pa ako nakapagalit, malamig niya akong tiningnan at sumakay sa kotse. Naiwan akong nakatayo mag-isa, naiipit sa loob, naramdaman ko ang hindi pagkakasundo naming dalawa ni Liu Xiaoyan. Masakit ang ulo ko. 1 segundo, sira na, at ibinuhos ko ang alak. Sa susunod na segundo, 500 milyon kaya ko patiisin. Nagsimula akong mag-order online ng maraming libro sa pagpapalaki ng bata.
Ang pagbabasa ng libro buong araw ay nagpasigla muli ng aking determinasyon. Sabi sa libro, ang sintomas ni Liu Xiaoyan ngayon ay tinatawag na adolescent syndrome. Sa madaling salita, pagiging rebelde. Hindi ko siya dapat kalabanin, dapat sumunod muna ako at saka siya gabayan. Sa gabi, tumawag ako sa driver at nalaman kong hindi umuwi si Liu Xiaoyan. Sa halip, pumunta siya sa bar. Bakit pupunta ang isang high school student sa bar? Delikado iyon. Pagdating ko sa bar, ilang mga pasaway na kabataan ang nag-aagawan bumili ng alak para sa kanya. Ang isang babae na mag-isa sa labas. Talagang delikado. Handa akong sumaklolo sa walang kalaban-laban na dalagang ito. Narinig ko ang kanyang best friend na nag-uusap, Liu Xiaoyan, narinig ko na ang nanay mo ay nakahanap ng stepfather para sa'yo. Medyo mas matanda lang sa'yo at napakagwapo. May picture ba? Gusto ko rin magkaroon. Masyado kayong nanonood ng pelikula. Tiningnan ni Liu Xiaoyan ang mga iyon at hindi na sila nagsalita. Mukhang takot sila sa kanya. Sa susunod na segundo, nang itaas niya ang ulo, nakita niya ako. Nagtagpo ang aming mga mata. Hindi ko maiwasang makita ang pagkagulat at pagkasuklam sa kanyang mga mata. Natigilan ako. Nakatayo akong nahihiya, hindi alam kung lalapit o alis. Sa huli, pinilit kong lumapit. Ito ay, nakita ako ng kanyang best friend, puno ng pagkamausisa ang mukha. Liu Xiaoyan, siguradong para sa'yo ito. Saan galing ang gwapong kapatid na ito? Kuya, salamat sa matamis mong dila. Medyo gumanda na ang timpla ni Tito. Magandang araw sa inyo. Ako ang kanyang step-tito. Pumilit akong ngumiti. Liu Xiaoyan, ito ang stepfather mo. Nagkagulo ang grupo. Medyo nahiya ako. Lumingon ako kay Liu Xiaoyan, ngunit inalis na niya ang tingin. Kinuha niya ang isang baso ng inumin at uminom. Anong ginagawa mo dito? Siyempre nag-aalala at susunduin ka pauwi. Kung gusto mong umuwi, ikaw na lang, malamig niya akong tiningnan. Nagpatuloy siya sa pag-inom. Tito, bakit aalis agad? Sumama ka sa amin. Anong tito? Kuya talaga siya. Kuya, ilang mga babae ang masigasig na hinila ako, ayaw akong paalisin. Hindi ba ako makakaistorbo sa inyo? Dahil may generation gap kami. Siyempre hindi. Kuya, umupo ka sa tabi ko. Hinila ako ng babae sa tabi niya. Tumingin ako kay Liu Xiaoyan. Ininom niya ang huling patak ng alak at tumalikod para umalis. Tiningnan ko ang likod ni Liu Xiaoyan. Napabuntong hininga ako. Nagalit na naman siya. Parang tuwing makikita ako, nagagalit siya. Pumunta siya sa banyo. Kuya, sabihin mo muna kung ano ang gusto mong inumin. Watermelon juice. Sabi sa libro, sa rebeldeng bata, dapat maging kaibigan mo siya. Kaya sumama ako sa kanila. Noong una, medyo nahihiya ako, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, naging close na kami. Sa kolehiyo, wala ng morning at evening study, at wala ng exam, pahid ako ng pawis. Siyempre, open book ang exams. Madali at masaya. Kaya lahat kayo magsikap para makapasok sa kolehiyo. Marami bang gwapo sa kolehiyo? Wala bang single doon? Madali bang makahanap ng trabaho pagkatapos? Madali. Dose-dose ng kumpanya ang nag-aagawan sa akin, pero hindi ako pumunta. Ang daming tanong ng mga bata. Para hikayatin silang magkolehiyo, halos ng bola at nagsinungaling ako. Isang oras akong inabala ng mga bata, at isang oras din uminom. Dumating si Liu Xiaoyan. Nakita niya kaming nagtatawanan. Ang mukha niya ay sobrang lamig. Hindi ka pa alis? Aalis? Kinuha ko ang phone para tingnan ang oras, ngunit nahihilo ang isip ko. Matagal kong tiningnan pero hindi ko makita. Nawalan na ng pasensya si Liu Xiaoyan, dumiretso siya sa akin. Hinawakan niya ang braso ko at hinila ako palabas ng grupo. Gusto mo bang makita ang itsura mo ngayon? Stepfather, panunuyan niyang tingin sa akin. Gwapo ba? Nahihilo ang utak ko, nagsimula akong magsalita ng walang saysay. Hindi niya ako sinagot. Pangit ba? Sandali, ayusin ko ang aking bangs. Nahati ang aking bangs. Hindi siya nagsalita, iniwan ako at umalis. Hindi ako nakatayo ng maayos, napahilig ako sa kabila. Isang kamay ang mahigpit na humawak sa akin. Siya ang bumalik, si Liu Xiaoyan. Lasing na lasing akong tiningnan siya. Habang hinihila ako palabas, tiningnan niya ako ng may inis. Ang sakit ng pagkakapit mo sa akin. Tiningnan niya ako at nagpalit ng kamay. Nag-ayos siya ng komportableng posisyon. Bakit mo ako ayaw? Bakit kita dapat gusto? Gusto kita. Dumighay ako ng alak. Kaibigan. Tiningnan niya ako pero hindi nagsalita. Tingnan mo, ang mga kaibigan mo ay nakikisama naman sa akin. Tinatanong pa nila ako tungkol sa pag-aaral sa kolehiyo. At sila pa. Nawalan na siya ng pasensya. Nagalit na naman siya. Ang sama niya. Tumahimik ako. Pagkalipas ng 3 segundo. Liu Xiaoyan, gusto ko. Kung hindi ka tatahimik, maniwala ka, itatapon kita sa kalye. Natakot talaga ako. Hindi na ako nagsalita. At pagkalipas ng 1 minuto, nasuka ako. Sumuka sa post ng kuryente sa flower bed sa tabi ng basurahan. Sa damit niya sa lahat ng dako. Ang mukha ni Liu Xiaoyan. Mas itim kaysa dati. Inalalayan niya ako sa tabi ng kalsada at naghintay ng ilang minuto. Dumating na ang driver kasama ang sasakyan.
Diretso niyang binuksan ang likod at isiniksik ako doon. Literal na isiniksik. Naantig ba ako? Hindi ako nangahas. Buong bayahe hindi na ako nagsalita. Dahil hindi ako makapagsalita. Sa kalagitnaan ng bayahe, tumunog ang cellphone ko. Inambang sagot ko ito. Hindi mo ba marinig? Nasa longking ako ng magulang. Inulit ko ng sumisigaw. Pati ang driver ay lumingon sa akin at tumingin. Si Liu Xiaoyan na may walang masabi. Nagpakalabis na ako. Pinutol ko ang tawag. Hindi na kita kakausapin, busy ako. Wala ka namang trabaho, anong busy mo? Busy ako sa paghuhugas ng pinggan. Wow, muntik na akong mawalan ng bait dahil sa ex-girlfriend ko. Halos lasing na ako ngunit hindi ko kayang harapin. Nagkunwari na lang akong lasing at natulog. Ang hangover ay talagang nakakatakot. Totoo, hindi man lang ako nag-ahit ng balbas kagabi. Naalala ko ang eksena kagabi. Dapat makikipagkita ako sa tao, ngunit ako mismo ang naging ganito kalasing. At hinila ko si Liu Xiaoyan para magsalita ng kung ano-ano. Sira-sira ang isip. Sa isip ko, darating din ang ilog sa dagat. Sumuko na ako. Naglaro ng video games hanggang alas 3 ng umaga. Gumising ng alas 12 ng tanghali. Pagkagising, pumunta sa likod bahay. Diniligan ang mga halaman, pinakain ang mga pusa at aso. Kapag nainip, bumili ng sasakyan. Kapag sobrang inip, magmaneho ng sports car. Ang buhay ng mayayaman. Talagang monotonous at boring. Kung hindi lang si Liu Xiaoyan laging tumatawag para mag-aya na magkasama sa Mid-Autumn Festival. Muntik ko nang isipin na ganito na ang buhay ko. Sa mga nakaraang araw, hindi na kami nagkita ni Liu Xiaoyan. Masasabing walang problema. Ngayong hapon, nagsuot ako ng napaka-professional na suit. Nagmaneho ako para sunduin si Liu Xiaoyan. Ang Ferrari na nakapark sa harap ng paaralan ay masyadong kapansin-pansin. Lahat ay sumisilip at nag-uusap ng palihim. Isang gwapong tito. Diyos ko. Kaninong tito na napakayaman? Hindi tito, itay sa panig ng ama. Kay Liu Xiaoyan. Narinig ko sa tatay ko. Totoo ba? Siyempre totoo. Kinabukasan pagkatapos ng kasal, namatay ang nanay ni Liu Xiaoyan. Para lang sa pera niya yon. Grabe naman. Paano siya nagkaroon ng mukha para sunduin si Liu Xiaoyan? Kawawa naman si Liu Xiaoyan, isang katatawanan. Ang komplikado ng pamilya. Narinig ko ang mga usapan. Unti-unting nawala ang ngiti sa aking mukha. Mabilis akong naglabas ng salaming pang-araw at isinuot. Matagal akong naghintay. Sa wakas nakita ko si Liu Xiaoyan na lumabas na napapaligiran ng mga lalaki at babae. Maputi ang kanyang balat. Malaki ang mga mata. Kapag tumingin sa akin, parang may pagmamahal. Noong high school ako, ang ganyang babae ay pangarap din hindi nakapagtataka na maraming lalaki ang humahabol sa kanya. Liu Xiaoyan, pinatunog ko ang busina at tinawag ang kanyang pangalan. Tumingala siya at agad akong nakita. Ngunit isang segundo lang, inilipat ang tingin at lumiko sa kabilang direksyon. To, ang kulit. Hindi na ako makapagbusina muli, kaya bumaba ang boses ko at tinawag siya. Liu Xiaoyan, sinabi ng lola mo na isama kita para kumain. Huwag mo akong tawagin. Sulyap niya ako. Tumingin ako sa mga nasa paligid. Nahihiya siya. Sumakay ka, hindi na kita tatawagin. Ayaw. Kung hindi ka sasama, hindi ko alam ang daan. Mag-navigate ka. Hindi ko alam paano. Sa wakas tumigil siya. Tiningnan niya ako ng may inis. Nakakainis ka. Sige, aminin ko. Pero sumakay siya. Mabuti iyon. Gusto mo bang itali ko ang seatbelt mo? Sumandal ako para abutin ang seatbelt niya. Nakasulat sa mukha ko ang pagsuyo. Pumikit siya at tinitigan ako ng hindi gumagalaw. Nalamigan ako sa lamig ng kanyang mga mata. Bigla siyang umurong. Ikaw na lang. Ang lumang bahay ng kanyang lola ay nasa kaibigan ng angkan. Isang gusaling Griego na may golf course, mukhang ordinaryo sa labas, parang parke lang. Pagpasok ko, natakot ako. May minahan ba itong bahay? Yung 2 leon sa pintuan kanina. Hindi ginto yon, di ba? Saglit lang, naiwan na ako ni Liu Xiaoyan. Nagmamadali akong sumunod. Ano sa tingin mo? Napabuntong hininga siya at naghintay na lang sa akin. Ginto yon. Gagat ka ba? Kakatapos lang mag-ahit. Hindi maganda ang ngipin. Bulong ko. Hindi na niya ako pinansin. Liu Xiaoyan, pabulong kong tawag. Ang buong katawan ko, mahigit 10,000 lang ang halaga. Pakiramdam ko hindi ako dapat nakatayo rito. Sa palagay ko hindi ka dapat pumunta. Malamig niya akong tiningnan. Sa palagay ko tama siya. O di kaya sabihin mo na lang na mag-isa ka dumating. Bigla kong naalala na may sale ngayon sa supermarket. Hikyang, tumingin siya sa akin na nawala ng pasensya. Ikaw ang nagpilit pumunta. Nakatayo ako ng walang magawa. Napabuntong hininga siya at sumunod sa akin. Pagkatapos ay tumalikod at dinala ako sa looban. Puno ng tao ang looban. Ang mga taong ito, nakita ko na sila. Mga kamag-anak niya. Nakita ko na dati, pero hindi ko na matandaan. Nang makita siyang dumating, isang grupo ng tao ang umiinom ng tsaa, pinapanood kaming lumalapit. Sabay-sabay silang tumitig sa amin, nakangiti, pero peke ang ngiti. Isang batang babae, ngayon may dala pang stepfather, nakakatawa. Ang ate ko ay nawalan ng ulo. Paano niya nagustuhan yan?
Isang probinsyano, nakikipag-agawan pa sa dalagang mayaman. Yung tinatawag na kuya, ang tao ng nanay ni Liu Xiaoyan. Mapanglait niya akong tiningnan. Ang mga binata ngayon, araw-araw hindi nagsisikap, puro pag-akyat sa posisyon ang iniisip. Yung mukha niya, sa internet makakakita ng 100, ano ang maganda dyan? Agad may sumang-ayon. Narinig ko ito, sumiklab ang mukha ko, yumuko ako sa takot. Bumaba ang tingin ni Liu Xiaoyan at mumiti. Bakit ako matatakot? Mahigpit kong hinawakan ang kamao. Mas bata ako sa kanya ng 30 taon. Bukod dito, ang lola mo ang nag-utos sa akin pumunta. Naupo na lang ako doon. Habang nagsasalita, hinila ko si Liu Xiaoyan at naglakad papunta sa lola. Dumating na. Nang makita ako ng matandang babae, ordinaryo lang ang ekspresyon. Pero nang makita si Liu Xiaoyan, nagniningning ang mga mata. Xiaoyan, halika rito sa lola, umupo. Hindi. Si Liu Xiaoyan ay hindi nagpakita ng magandang disposisyon. Umupo siya sa isang upuang yantok na malayo. Nakipagbasyan ako ng hiya-hiya, pagkatapos ay pumunta sa tabi niya at umupo. Sa hapunan, ang pangunahing pinag-usapan ay kung si Liu Xiaoyan ay mananatili sa tabi ng lola o babalik sa sariling bahay. Matagal ko silang pinakinggan bago ko nalaman na si Liu Xiaoyan ay anak ng kanyang ina sa isang sekretarya. Kaya naghiwalay ang unang asawa at ang kanyang ina. Ang sekretarya ay umalis ng bansa. Si Liu Xiaoyan ay inaalagaan ng kanyang ina sa labas. Halos hindi na bumalik sa lumang bahay. Siyempre, malaking dahilan nito ay takot na baka bumalik siya para makipag-agawan sa mana. Iniwasan ng buong pamilya. Malaki na ang bata, sa huli ay dugo pa rin ng pamilya Liu. Sa wakas, kailangan niyang kilalanin ang angkan. Si Xiaoyan ay hindi pamilyar sa lahat. Hindi ba ito ang takot na baka hindi siya komportable bumalik? Napakainit ng talakayan. Ano ang tingin mo? Sumama sa lola o? Tumingin sa akin ang kanyang lola. Sumama ka sa iyong tiyuhin. Tumingin ako kay Liu Xiaoyan. Hindi niya ako tiningnan pero para akong nakaupo sa mga karayom. Siyempre sumama sa lola. Ako, isang tagalabas, siyempre susunod sa usapan. Hindi ako sasama kahit kanino. Mahinang sabi ni Liu Xiaoyan. Namilog ang mga mata ng lahat. Hindi ka pa legal age. Nag-aalala ang mukha ng lola. Ang ilang tao kahit legal age na, hindi naman siguradong matalino. Bigla niya akong tiningnan. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi pwede, bata ka pa. Kailangan may mag-aalaga sa'yo. Ang lola ang magpapasya para sa'yo. Bukas ay umuwi ka na rito. Sasama ako sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi ba gumastos ng malaki ang matandang babae? Naghanap ng stepfather para sa akin. Hindi ko siya pababayaan na makatipid. Ang batang ito tiyak may galit sa akin. Ngayon lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Yung lola ni Xiaoyan, sumusumpa ako, aalagaan ko ng mabuti si Liu Xiaoyan. Tumayo na lang ako para magpahayag ng katapatan. Ang resultang ito ay ikinadismaya ng lola, ngunit ang iba ay masaya. Ang iyong ina ay nag-iwan sa iyo ng isang sangay na kumpanya. Kapag nakatapos ka na ng kolehiyo, ibibigay ang mga shares. Napabuntong hinina ang lola. Ang kumpanyang iyon ay napakaganda ng kita. Lola, nagkamali ka. Ibibigay sa isang bata. Kakayanin ba niya? Ang iba ay nag-aalala. Ayaw ko. Si Liu Xiaoyan ay direktang tumanggi. Ang batang ito ay kayang mamuno sa isang malaking kumpanya. Hindi basta-basta maaaring sabihing ayaw at hindi na. Mas mura para sa mga kamag-anak. Ang desisyon niya ay hindi dapat bilangin. Kahit na ano, kailangan maghintay. Hanggang sa makapagtapos siya ng kolehiyo bago magdesisyon. Tikyang, si Liu Xiaoyan ay nagbabala habang nakatingin sa akin. Namula ang mga kamag-anak sa galit. Hindi ka paligal. Umiti ako at pinaalalahanan siya na tumahimik. Talaga namang kahit sino ay pwede sumingit. Lumitaw ang orihinal na asawa. Na-stress ako at nainis. Hindi ako kahit sino. May pangalan ako, Hikyang. Hindi ako nagpatalo habang nakatingin sa kanya. Sino ba ang nakakakilala sa'yo? Anong ginagawa mo rito? May isang kamag-anak na nagsalita. Inaapin niyo ako dahil kaunti lang kami. Kilala ko, ang nakaupong si Liu Xiaoyan. Malamig na nagsabi, matanda na ako. Sa tingin ko dapat sundin natin ang testamento. Ano sa tingin mo? Ito ay tungkol sa pera ni Liu Xiaoyan. Hindi ako atras. Naging napaka-awkward ng kapaligiran. Tama ka, kaya maghintay tayo. Matapos makapagtapos si Xiaoyan sa kolehiyo. Siya na mismo ang magdesisyon. Sa huli, si matanda ang nagdesisyon. Ang hapunan kong kinakain ay puno ng takot at pag-iingat, dahil ngayon ako ang pangunahing kaaway ng kanilang pamilya. Sa pag-uwi, galit pa rin sa akin si Liu Xiaoyan. Bakit mo ako pinagdesisyonan? Sabi ko hindi ka paligal. Wala iyon sa'yo. Bakit siya ganyan ka matigas? Liu Xiaoyan, bata ka pa. Hindi mo alam kung gaano kahirap humanap ng trabaho, gaano kahirap kumita. Alam mo ba kung ano ang isang kumpanya? Ang ibig sabihin, sinubukan ko siyang kumbinsihin. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ay ang natitirang bahagi ng iyong buhay, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang perang iyon ay sapat na. Para sa 3 henerasyon kahit paubos na. Ang mga bagay na ito ay pinapangarap ng maraming tao. Talagang prinsesa na ipinanganak na may gintong kutsara, hindi alam ang hirap ng buhay.
Hikyang, para kang mama ko. Bigla siyang nagsalita, mukhang hindi maganda ang kalooban. Ay, kamukha ko ang mama mo. Hindi naman. Baka sa nakaraang 3 henerasyon. Magkamag-anak tayo. Tahimik siyang tumingin sa akin, pera lang ang nasa isip. Kahit sino ay pwede mong tingnan, sarili mo lang ang iniisip, hindi mo iniisip ang buhay ng iba. Na-stuck ako, kaya pala galit siya doon. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung paano aliwin ang dalagang ito. Hindi dapat sabihin yon, tumigil ako sandali. Ang buhay mo ay nasa iyong mga kamay. Hindi mo ba narinig na sinabi nilang bastos ako? Ano silbi ng paglalambing mo sa akin? Bahala ka sa sinasabi nila. Kung ano ang gusto mo, pagsikapan mo. Kung hindi mo maabot, hindi ba ako nandito? Tiyak na nasa panig kita. Binigyan ko siya ng matatag na tingin. Hindi niya ayaw ang kumpanya, hindi lang siya makatiis na masabihan. At makipag-away para sa mana. May ikaw, umiti siya ng malamig. Paano, balak mo ba akong buhayin habang buhay? Habang buhay, kinwenta ko ang limitadong pera sa bank account ko. Paano, hindi ba pwede? Napangiwi ang labi ko. Malamig siyang tumingin sa akin. Sana, kapag wala na akong pera, ito ang tanging paraan. Nag-improve ang relasyon namin ni Liu Xiaoyan ng isang kuko. Hindi niya ako kinikilala, hindi sumusunod sa aking patnubay. Kumikilos pa rin siya ayon sa kanyang kagustuhan. Pero hindi na niya inihahagis ang agahan ko sa Golden Retriever. Maaaring bilang isang gintong mangkok. Bilang kanyang tagapag-alaga, hindi ko na pakikialaman ang ginagawa niya. Pero kung gabi siya pupunta sa bar, kailangan kong sumama. Kailangan kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Mula sa simula na inis hanggang sa huli ay walang pakialam. Karaniwan. Kasama niya ang mga batang lalaki, nakaupo at umiinom ng mahina. Ako naman, kasama ang mga kaklase niyang babae, naglalaro ng card at laro. Naging magkakaibigan. Gabi, naglalaro ako ng card, nakita ko na gusto niyang umorder ng alak. Pwede bang palitan ng inumin? Nagtanong ako ng maingat. Palitan ng ano? Tumingin siya sa akin gamit ang dalawang mata. Gatas o kung ano. Parang kakaiba ang tingin sa akin ng mga tao. Paliwanag ko, bata pa kayo, huwag masyadong uminom. Uminom ng gatas para lumaki pa. Liu Xiaoyan, pinapainom ka ng tatay mo ng gatas sa bar. May nag-udyok, tumawa ng malakas. Ganyan ba katawa? Tumayo si Liu Xiaoyan at tiningnan sila. Hindi na sila nangahas. Tumingin siya sa akin, napatawa rin siya dahil sa akin. Suko na talaga ako. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod siya at pumunta sa banyo. Galit na naman siya. Walang solusyon. Biglang nakatanggap ako ng mensahe mula sa kaibigan ko. Bumalik na siya. Tulad yon, isang mensahe na walang pangalan pero nagpabagyo sa loob ko agad. Kinuha ko ang cellphone ko at lumabas para tawagan si Zuyu. Kailan daw? Narinig ko na 3 buwan na siyang bumalik. Hindi kanya kinontak. Wala. Nag-isip ako ng ilang segundo. Minsan siguro noong lasing ako. Sa kotse, nakatanggap ako ng tawag mula kay Chen Sixin. Nakakahiya. Kasama niya ang scholar na babae. Inaanyayahan pa niya ang lahat sa reunion. Talaga? Ngayon ay isa na siyang returnee. Ano naman ang dakila sa pagiging returnee? Ikaw ngayon ay mayaman na manugang. Naalala ko ang pera, gumaan ang pakiramdam ko. Si Chen Sixin ay kapitbahay ko. Mahal ko na siya mula pagkabata. Sa tingin ko mahal din niya ako. Kung hindi, bakit noong sophomore year, nang magtapat ako sa kanya, hindi naman siya tumanggi. Pero wala pang 6 na buwang relasyon, nag-aral siya sa ibang bansa. Pinakiusapan ko siyang huwag umalis. Tinanong niya ako, wala ka bang sariling buhay, Hikyang? Mabubuhay ka ba kung wala ako? Nag-intay ako sa kanya ng 2 taon, pero ang natanggap ko ay isang masayang larawan nila ng scholar. Hikyang, wala ka sa akin. Hindi mo ako pwedeng pagbawalan na magkaibigan ng ibang kasarian. Pinipigilan ba kita na makipagkaibigan sa ibang babae? Makipaghiwalay. Hindi siya nagpumilit. Tapos na kami. Darating ka ba sa reunion? Tanong ni Zhou Yu. Kailangan kong batiin ang dati kong kasintahan. Bumalik sila at nagkaroon ng reunion. Gusto lang nila akong puntahan. Kapatid, iginagalang kita bilang isang matapang na tao. Nagbaba ako ng tawag. Binugbog ko ang mga bulaklak at damo saglit. Ang hangin ng gabi ay nagpamasa ng aking mga mata. Nagalit ba sa iyo ang mga bulaklak na ito? Isang boses mula sa itaas. Tumingin ako at nakita ko si Liu Xiaoyan. Nagulat akong tumingin sa kanya. Nakikinig ka ba? Kailangan ko bang gawin yon? Binalikan niya ako. Ito ay usapang pang-adulto. Huwag kang makialam, bata. Mas matanda ka lang sa akin ng ilang taon, pero lagi kang nagsasalita na parang nakatatanda. Kung tungkol sa katalinuhan, sino ang mas mataas? Alam mo rin namang hindi ako nagagalit sa dati kong kasintahan, pero lagi niya akong pinapahiya. Pagkatapos sabihin yon, hindi na niya ako pinansin. Umalis siya ng marangya at bumalik sa upuan. Si Liu Xiaoyan ay nakaupo ng tamad, hindi nagsasalita o umiinom, tinitingnan lang ako ng tamad. Kaya nung gusto kong humingi ng wechat sa mga babae, palihim akong gumawa. Classmate, pwede ba kitang maging kaibigan? Siyempre, idadagdag kita. Muntik nang ilabas ng babae ang kanyang cellphone nang biglang may sumipa sa upuan.
Liu Xiaoyan, anong gagawin mo? Anong gamit mo pang-ad? Yung relong pambata mo? Namula ang babae. Tito, hindi ako pinapayagan ng nanay ko na gumamit ng cellphone. Pwede ba sa relo? Tito, ako na lang. May cellphone ako. Tumakbo ang isa pang babae. Tiningnan siya ni Liu Xiaoyan, biglang nagbago ang ugali ng babae. Tito, ako wala rin akong cellphone. Naging awkward ang sitwasyon. Umalis na tayo. Tumayo si Liu Xiaoyan at dumiretso sa labas. Sumunod ako. Bakit mo ako pinagbabawalan na mag-add ng mga kaklase mo? Wala ka bang magawa? Anong gagawin mo sa pag-add sa kanila? Tiningnan kanya ng masama. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa kaklase mo. Umamin ako. Anong tulong? Sa kapitbahay ko lang. Kung hindi, ikaw na lang. Tulungan mo ako. Magpanggap kang kasintahan ko. Dahil pupunta ako sa reunion. Hindi pa ako tapos. Bigla niya akong pinutol ng malamig. Hindi ka tutulong at pinagbabawalan mo akong mag-add ng iba. Anong ibig mong sabihin? Akala ko may magandang plano ka para harapin ang dati mong kasintahan. Hindi ko inaasahan na ganito kakatanga. Bigla akong nagalit. Sa bigla kong pagsabog, hindi siya nakareact agad. Sinasabi ko lang na madaling mahuli. Kung magkasama tayo, hindi talaga magmukhang magkasintahan. Tama ka. Ang emosyong pinipigilan buong araw ay sumabog. Bigla akong napaluha. Umaamin ako na ang balitang bumalik si Chen Sixin ay talagang sumira sa akin. Nakatayo si Liu Xiaoyan doon. Nagulat saglit pagkatapos ay hinawakan ng ulo at nagmura. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Hindi sumakay ang sasakyan kahit dumating. Siya at ang driver ay sumunod sa akin. Kahit anong sabihin mo, hindi na kita papansinin. Sumumpa ako. Sumakay ka, payag na ako. Pumayag siya. Sige, susumpa na lang ako sa susunod. Hindi ito bilang. Sumakay ako. Sa araw ng reunion, sobrang kinakabahan ako. Sinubukan ko ang dose-dose ng damit. Ganyan ka ba manamit? Biglang, umuwi si Liu Xiaoyan galing sa paaralan. Tiningnan niya ang suot kong suit na may pagkayamot. Hindi mo maintindihan, bata. Ito ang aking damit pandigma. Hindi ko pinansin ang kanyang pagtingin. Hinatak ko siya para magpalit. Hindi pwedeng suot mo ang uniform mo. Biglang nahuli agad, bakit hindi pwede, nakipag-date ka sa isang estudyante. Hindi sapat para may maipagmalaki ka sa harap ng mga kaklase mo sa isang taon, totoo naman, pero bigla siyang nagseryoso ang mukha. Muli akong sinisi, ito bang bata ay gusto nang mag-alsa. Gusto ko sanang magalit pero umalis na siya. Wala nang oras, pumunta ako sa pintuan niya at kumatok, pagbukas niya ay nagulat ako. Bigla, Liu Xiaoyan, bakit ganyan ang suot mo? Nauutal na ako sa pagsasalita, nakasuot siya ng napakanipis na mapusyaw na asul na damit. Lalo pang pumuti ang kanyang balat, ang mga mata niyang nakatago sa ilalim ng mahabang buhok ay kumikinang na parang mga bituin. Hindi pwede, hindi niya ako tiningnan, sobrang pwede. Muntik na akong ma-hypnotize, ang reunion ay idinaos sa isang hotel sa tabi ng lawa, napakaklase. Pagpunta ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, pero pagpasok ko sa bulwagan. Natural kong hinawakan ang kamay ni Liu Xiaoyan, manahimik ka lang, ako na magsasalita. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng mga kaklase mo na bingi ang kasintahan mo? Tama ang paalala mo, pero paminsan-minsan sumagot ka rin sa akin. Hikyang, itim ang mukha niyang tumingin sa akin, hindi ka ba makapag-isip bago magsalita? Ano bang nagawa ko, mag-isip ka, Hikyang? Biglang may tumawag sa akin, tumingin ako at nakita ko ang matalino, nakasuot siya ng puting damit. Maayos ang buhok, gwapo at matikas, Zhu Cheng, ngumiti ako. Binati siya, malaki ang pinagbago mo, halos hindi na kita makilala, pumugi ka. Wala iyon, siya pa rin ang marunong makisama, dapat sana ay kinainisan ko siya. Pero hindi ako makapagsalita ng masama, ito ba, hindi mo ba ipapakilala? Bumagsak ang tingin niya kay Liu Xiaoyan, noon ay may lumapit na tao sa likod niya, nakasuot ng professional suit at malamig ang ekspresyon. Kahit 1 metro ang layo, nahihirapan akong huminga, si Chen Sixin. Huminga ako ng malalim, pilit na hinila si Liu Xiaoyan, Liu Xiaoyan. Ang kasintahan ko, ang ganda ng kasintahan mo. Pero mukhang bata pa, medyo matigas ang ngiti ni Zhu Cheng, hindi, 20 siya ngayong taon. 20 lang, Hikyang ang galing mo, ang ganda ng batang ito. Nagligtas ka yata ng galaksi sa nakaraan mong buhay, napalibutan kami ng maraming tao, nahihiya kong hinawakan si Liu Xiaoyan. Pero hindi ko kayang tingnan si Chen Sixin, 20, mahina siyang tumawa. Liu Xiaoyan, naaalala ko na estudyante ka pa, normal na edad ay 17. 17, ano ito, bigla kong tiningnan si Liu Xiaoyan. Kalmado ang kanyang ekspresyon, mabagal na sinabi, Guru Chen. Makalipas ang kalahating oras, inilayo ako ni Chen Sixin, kamusta ka? Tumayo siya sa tabi ko at tiningnan ako, maayos naman, kahit wala ka ay maayos pa rin ako. Nakita mo, naroon pa ang kasintahan, itinuro ko si Liu Xiaoyan sa malayo. Sabi ko ito nang may pagkabahala, pinawisan ang palad ko, nang makita ni Liu Xiaoyan na tinitignan ko siya. Tinitigan din niya ako, may kakaibang ekspresyon sa mukha, pero sigurado akong hindi ito masaya. Gusto mo pa akong lokohin, 17 lang siya, ang kasintahan mo.
Ngumiti siya ng malamig, sino ang nagsabing 17, mamatay ako sa kakatawa. Bakit ko siya gagantihan, sino ba siya, mahal ko lang naman siya sa loob ng maraming taon. Hindi ba, sige na Chen Sixin, naway maging masaya kayo ni Zhu Cheng hanggang sa pagtanda. Huwag mo akong imbitahan, wala akong pera, pagkasabi nito, tumalikod ako at lumapit kay Liu Xiaoyan. Hinawakan siya at nagpaalam sa mga kaklase, pasensya na mga kaibigan, alis na ako, 9:00 na. Kailangan ko nang umuwi para tulungan ang kasintahan ko sa takdang aralin, tulong sa takdang aralin, hayaan mo munang maglaro ang kapatid. Kapatid, maglaro pa saglit, bukas ay weekend. Sa weekend na lang gawin, nagkagulo na naman ang grupo, walang magawa si Liu Xiaoyan na nagkibit balikat. Sundin mo siya, mukha siyang sobrang masunurin, gusto ko sanang kurutin ang mukha niya. Nakita kong mas lalong sumama ang mukha ni Chen Sixin, hindi ko na pinansin, hinila ko si Liu Xiaoyan at umalis. Mamaya, maraming litrato ang napost sa group chat ng klase, karamihan ay litrato ni Zhu Cheng at Chen Sixin, sobrang tuwa si Zhu Cheng. Parang siya ang hari ng bahay, si Chen Sixin ay laging malamig ang mukha, isa lang litrato namin ni Chen Sixin. At si Liu Xiaoyan, ito yata ay noong hinanap ako ni Chen Sixin, nakatayo kaming nag-away. Si Liu Xiaoyan ay nakayuko sa isang tabi, hindi mabasa ang ekspresyon, hindi alam kung ano ang iniisip. Paano siya naging guro mo? Habang pauwi, tinanong ko siya. Umuwi na ang dati niyang guro para manganak. Bagong guro ang pinalit. Si Liu Xiaoyan ay nakatingin sa akin, parang natatakot na baka mag-isip ako ng masama. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo rin sinabi sa akin ang pangalan ng dati mong nobya. Tama nga naman. May galit ako pero ayaw kong ilabas sa bata. Ano sa tingin mo si Teacher Chen? Bigla kong gustong malaman. Sa paningin ng estudyante, bakit siya malamig sa akin? Para lang ba sa akin yon? O sa lahat? Si Liu Xiaoyan ay sumulyap sa akin ng masama. Babae. Hindi ko talaga mahulaan ang sasabihin niya. Hindi iyon ang tinutukoy ko. Ang ugali niya ang gusto kong malaman. Ano ang gusto mong malaman mula sa akin? Tumingin siya sa akin. Hikayang. Hindi ako taga-espiya mo. Ang pabago-bago ng mood ng batang ito. Ano bang ginawa ko sa kanya? Bakit lagi mo akong tinatawag sa pangalan? Wala ka bang galang? Ano ba dapat tawag mo sa akin? Tito o kuya pwede naman. Naiinis ako. Wala kang pag-asa. Diretso ba siyang hindi gagawa? Eh di huwag. Hindi ko siya pipilitin. Bakit siya nagmamadaling umalis? Liu Xiaoyan. Hintayin mo ako. Ang unang pagkikita namin ni Chen Sixin matapos siyang umuwi ay talagang masama. Masama na lagi akong nananaginip ng masama. Sa panaginip, ayaw ni Chen Sixin na maging kami. Sana ay matupad ang aking puso, pero bigla siyang humawak sa kamay ni Zhu Chen. At nag-engage sila. Pag-login ko sa Xiaokil, may abiso na may karawan. Liu Xiaoyan. Tumawag ako sa lumang bahay, tinanong ko kung may plano ang kanyang lola. Kung mayroon, ihahatid ko siya ng maaga. Nalaman ko na ang matandang babae at ang ate niya ay nasa sanya nagbabakasyon, babalik pagkatapos ng 1 linggo. Nag-isip ako matapos ibaba ang tawag. Napakaraming kamag-anak pero walang nagbigay ng kaarawan sa kanya. Ganyan ba ang mga mayayaman, hindi nagbibigay pansin? Sa gabi, pumunta siya sa bar. Sumunod ako. Akala ko may sorpresa. Ngunit naghintay ako ng 1 oras. Naglalaro sila ng cards, kumakanta. Walang pinagkaiba sa dati. Mukhang nakalimutan ng lahat ang kanyang kaarawan. Naawa ako sa kanya, kaya lumabas ako sandali. Nang bumalik ako, may dala akong malalakit maliliit na kahon. Inayos ko ang cake sa mesa. Nagtinginan lahat sa akin. Ano na naman bang ginagawa mo? Si Liu Xiaoyan ay nakatitig sa akin. Sorpresa! Binuksan ko ang kahon ng cake. Maligayang kaarawan. Noong una, may pag-asa sila. Pero unti-unting naging kakaiba ang kanilang mga tingin. Tumingin ako pababa. Ang kakaibang hugis ng cake. Dahan-dahang lumitaw ang tandang pananong sa isip ko. In-order ko ang cake sa telepono. Anong estilo ang gusto mo? Kung ano ang uso sa mga babae ngayon. Ang may-ari ng tindahan ng cake ay hindi ordinaryo. Ginawa niyang cake ang mga bagay na hindi ginagawa ng iba. Tito, pwede ba itong panoorin ng libre? Tumawa silang lahat. Ate, bakit hindi mo sinabi sa amin na kaarawan mo? Ang buti ng stepfather mo, siya lang ang nakaalala. Si Liu Xiaoyan ay tahimik. Sumandal siya sa sofa. Nakatingin siya sa akin na parang may ngiti. Tumingin ako sa kanya, iniisip. Paano niya masasabi? Nahihiya siya. Ipagkalat sa buong mundo na kaarawan niya. Pagkatapos, walang pumapansin. Nakakahiya yon. Magsindi ka ng kandila. Pinilit ko si Liu Xiaoyan na humiling. Hindi ako naniniwala doon. Ayaw niyang gawin. Ang tao ay may 1 beses lang na 18 taong gulang. Lahat ng hiling ay natutupad. Tumingin siya sa akin, sabi niya, bata ka. Bata ba? Para sa inyong mga bata, bata. Pero para sa amin na matatanda, tama lang. Pinikit ko ang kanyang mga mata. Pagkatapos, pinagdikit ko ang kanyang mga kamay. Sige, humiling ka. Ayaw niya, tumigil siya ng 1 segundo. Humihip ng kandila, kumain ng cake. May nagmungkahi ng laro. Laro ng pagpunit ng papel. Maganda ang laro.
Nang matalo ako, umalis ang kaklase kong babae para mag-cur. Ito ay awkward. Tito, paano kung magkadikit ang labi? Hindi ka ba magagalit? Namula ang babae sa tabi ko. Gamitin mo ng tama ang lakas, paano magkadikit? Nag-udyok ang isa pang kaklase. Ayokong sirain ang saya ng laro. Kaya nagpatuloy ako. Pero tumayo si Liu Xiaoyan at umalis. Tara, ate, kalahati pa lang ng laro. Elas 10 pa lang. Hindi pa nasisiyahan ang lahat. Gusto pa nila. Wala akong pakialam kung nasisiyahan kayo o hindi. Tiningnan ako ni Liu Xiaoyan. Uwi na ako. Bumalik ka, magsulat ng takdang aralin. Nagulat ang lahat. Kuya, hindi ka pa namin narinig na nagsulat ng takdang aralin. Nga, hindi ba lahat ng lalaki sa klase ang sumulat para sayo? Tumahimik kayo. Huminto si Liu Xiaoyan sa harap ko. Lalabas ka ba? Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Masaya naman ang lahat, biglang gusto nang umuwi para mag-aral. Siya na isang bagsak, ano ang pag-aaralan? Buong daan pa uwi, nakaupo siya sa likod, nakapikit at nagpapahinga. Matagal ko nang pinigilan. Saka ako nagtanong, bakit hindi nila naalala na kaarawan mo ngayon? Hindi ba sila best friend mo? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumingin sa akin. Posible bang? Hindi ngayon ang kaarawan ko. Paano naman? Sa maliit na penguin, Api, nakasulat na ngayon ang kaarawan mo. Kailan mo ako dinagdag ng palihim? Tumingin siya sa akin. Naku, nahuli ako. Gumamit ako ng dummy account para idagdag siya. Magagalit kaya siya? Dahil hindi ako nagsalita. Hindi rin siya nagalit. At ang kaarawang nakasulat doon ay kahapon pa. Sige, huwag ka nang magsalita. Naiinis ako. Tinakpan ko ang mukha ko. Sabik na sabik ako, pero mali pala. Diyos ko, kunin mo na ako. Simula noong araw na yon, hindi na siya gaanong pumunta sa bar. Umuwi siya ng maaga araw-araw. Palagi ko siyang hinihintay at tinatanong ng ilang bagay. Sagot lang siya ng basta-basta. Pagkatapos, maaga siyang pumunta sa kanyang kwarto. Ako naman, patuloy ang bangungot. Parang hindi nawawala si Chen Sixin. Tinawagan ko si Zuyu para sabihin ang bangungot ko. Tinawanan niya ako, hindi mo ba sinabi dati na ang iyong mayaman na asawa ay may kasamang maliit na bata? Maliit na bata na malaki na at napakaganda. Kung sasabihin ko sa iyo na biktima rin ako, maniniwala ka ba? Liray, magsaya ka na lang. Ano ang ikasasaya ko? Maganda siya, pero hindi ako makikipag-date sa kanya. Bakit hindi? Huwag mo akong pigilan. Gusto ko siyang maging kaibigan, pero gusto niya akong maging nobyo. Kasama ang ganitong kagandang babae. Hindi ka ba maakit? Wala ka bang moralidad? Teka, hindi ba si Chen Sixin ang pinag-uusapan natin? Bakit napunta kay Liu Xiaoyan ang usapan? Pinatay ko ang tawag. Nakahiga ako sa kama, nag-isip. Maakit? Paano ako maakit sa kanya? Gayunpaman, isip-isip, may mga sandali talaga na namumula ako at mabilis ang tibok ng puso. Noong nag-seatbelt ako sa kanya. Noong mahina niya akong pinayuhan na magmaneho ng maayos. Noong nakatayo siya at nakatingin sa akin na nakangiti. Hindi ko na dapat isipin. Kasalanan ba ito? 100 beses kong inulit sa isip ang pagkakaiba ng tao sa hayop. Ay dahil may moralidad tayo. Biglang may tunog ng pagbukas ng pinto sa labas. Si Liu Xiaoyan ay umuwi na. Itinulak ko ang pinto at nakita ko siyang kakabukas lang ng kanyang pinto. Liu Xiaoyan. Iniikot niya ang katawan para tumingin sa akin, 1 segundo lang saka umiwas. Lumapit ako. Umuwi ka ng maaga ngayon. Baka gusto mong magsulat ng takdang aralin? Sabi niya dati na magsusulat siya. Akala ko ba't nagbago na siya? Walang takdang aralin. Wala. Anong ginagawa ng mga guro ninyo? Gusto mo na namang alamin ang tungkol sa dati mong kasintahan? Biglang nagalit ang bata. Hindi mo ba siya dapat ipagtanggol? Hinadlangan ko ang pinto niya. Noong namatay ang nanay mo, nasa testamento. Dapat kitang tulungang makapasok sa kolehiyo. Kaya kunin mo ang mga libro mo, magtuturo ako sa iyo 1 oras bawat gabi. Hindi ako maniniwala na ako, kahit papaano, ay 1,211,985 na unibersidad. Na magaling na mag-aaral, hindi makapagturo ng isang estudyante sa kolehiyo. Anong kabaliwan na naman to? Tumingin siya sa akin. Seryoso ako. Nag-isip sandali. Mas mabuti na ngayon na. Itinulak ko ang pinto niya at umupo sa kanyang mesa. Halika, magsisimula tayo ngayong gabi. Inihagis niya ang jacket at lumapit ng ayaw. Umupo sa tabi ko. Tinanong ko siya tungkol sa kanyang sitwasyon. 200 puntos. Nabitawan ang pangako. Kahit kalahati ng pagsusulit ay natulog, hindi ganoon kababa. Sabi ko na, huwag kang mag-isip ng biglaan. 500 puntos. Siguradong papasakitan ng 500 puntos. Sigurado, pero hindi ko alam. Bakit ako walang kumpiyansa? Ano kung hindi mo maabot? Nakatingin siya sa akin nang nakahanda. Kung hindi mo maabot, magtrabaho ka sa timog. Uwi ako sa probinsya at magsasaka, hindi na tayo magkikita. Ang liit-liit mo, magsasaka ka. Online na pagtatanim ng gulay siguro. Liu Xiaoyan, sisigaw na ako sa kanya. Bakit lagi kang pabaya? Buksan mo ang libro sa unang pahina. Kailangan kong magpakita ng otoridad. Akala niya ako si Xiu Huazen. Blankong pahina ang una, tito.
Nagtatawanan siya habang nakatingin sa akin. Pati libro ay kalaban ko. Bahala na. Ako na. Kinuha ko ang libro at pinagmasdan. Napakadali lang. Hindi naman mahirap talaga. Medyo mahirap lang. Kaya ng gabing yon, nagpakahirap ako. Buong gabi ko siyang tinuruan, halos maubos laway ko. Ewan ko kung nakinig ba siya. Kumuha siya ng mineral water, binuksan ang takip at inabot sa akin. Walang pumipilit sa'yo. Bakit kailangan mo ito, Liu Xiaoyan? Seryosohin mo. Ito ang makakaapekto sa buong buhay mo. Uminom ako ng malalim para may lakas. Anong pakialam mo? Nakakatuwa. Paanong wala akong pakialam? Inaakala mo na talaga na tatay mo ako. Hindi ako tatay mo. Pero gusto ko rin na maging maayos ka sa hinaharap. Walang kwenta. Paano ka mabubuhay? Parang aso. Natawa ako sa sobrang inis. Bukas ng ganitong oras, dalhin mo ang mathbook mo. Ang kulit mo. Kulit. Pero lahat ito para sa ikabubuti mo. Papunta na sana ako nang makita ko sa lalagyan ng ballpen sa kanyang mesa ang isang brotse. Araw-araw ay hindi nag-aaral, iniisip mo lang ang pag-ibig. Ipinunto ko ang brotse. Tiyak na mula ito sa isang batang lalaki. Bigla siyang sumandal pahiga, tamad na tumingin sa akin. Hindi ba pamilyar? Tumingin ako. Medyo pamilyar. Sa susunod na segundo, hindi ba ito ang nawala ko noong nakaraang araw? Kanina ilagi kong hinahanap ang brotse ko. Ninakaw mo? Paano? Paano niya nagawa? Palihim na kinuha ang brotse ko at napakatahimik pa. Hindi, kailangan kong huminahon. Matutulog na ako. Isipin mo ang mga aral na itinuro ko sa iyo ngayon. Matutulog na ako. Sabay takbo papalabas. Sa kalagitnaan, may naalala. Bumalik para kunin ang brotse. Nagkunwaring kalmado, tumakbo palabas ng kwarto, pumasok sa aking silid. Pagdating sa likod ng pinto, tinawagan ko si Zhouyu. Nang maistorbo siya, naguluhan. May malaking problema. Sabihin mo na, pare. Umasa na ako. Si Liu Xiaoyan, gusto niya ako. Tiyak na baliw na siya sa akin. Siya ninakaw niya ang brotse ko. Anong gagawin ko? Isang mahabang paliwanag ang sinabi ko. Ewan ko kung nakinig ba siya. Ellen, gusto ka niya. Binabati kita. Seryoso ako. Paano mo natitiyak na gusto ka niya, at hindi dahil sa sobrang panonood ng pelikula? Pagtatago ng gamit ng babae, may posibilidad ba yon? Maganda ang pagsusuri mo. Huwag mo nang ulitin sa susunod. Paalam. Isang segundong pagpatay ng tawag. Biglang may kumatok sa pinto. Liu Xiaoyan, ano ang kailangan niya sa akin? Gaano na siya katagal nakatayo sa pinto? Hindi niya narinig ang tawag ko. Mababaliw ako. Ano yon? Sumandal ako sa pinto, mahigpit na nagbantay. Ang kurbata mo. Naalala ko. Inilapag ko ang kurbata sa mesa kanina. Salamat. Binuksan ko ang pinto at magalang na kinuha. Nakatayo siya roon. Tumingin sa akin, ngunit walang balak umalis. Matulog ka na. Bakit hindi ka pa umalis? Pinipilit ko siya. Siya. Ano ang gagawin niya sa akin? Kamakailan nag-atubili siyang magsalita. Hindi ba maganda tulog mo? Maganda ang tulog ko. Bakit hindi maganda? Maganda naman. Gusto ko lang siyang paalisin. Kung maganda ang tulog, bakit nananaginip ka? Paano mo nalaman? Hula lang. Sa mga earbuds mo. Tumingin siya sa akin, nagkibit balikat at umalis. Umalis siya, hindi ako mapakali. Gabi, nakahiga ako sa kama, napailing. Tapos na. Tagapangalaga ni Xiaoyan. Maagang pag-ibig. Sa klase, dalawang lalaki ang nag-away para sa kanya. Pumunta ka. Natigilan ako noong mga oras na yon. May boyfriend siya. Dalawang sabay. Kaya pala kung umuwi ay laging mukhang kulang sa tulog. Babaeng walang kwenta. Nang makita ko si Chen Sixin, sinadya kong pumili ng isang suit na mukhang matanda at matatag. Pumunta ako hindi lang para sa parent-teacher conference. Pumunta ako para makipag-away sa ex. Alas 3 ng hapon, nakaupo ako sa opisina ni Chen Sixin. Inayos niya ang kanyang salamin. Babae, uminom ako ng tsaa at sinabi, anak, ikaw ay 23 taong gulang, ang anak mong babae ay 17. Iniisip mo ba na tanga ako? Asawa ko ay 53, anak na babae ay 17, ano ang problema? Paano ka naging ganoon kasama? Siguro Chen ay may natitira pang pag-ibig sa akin, tumigil siya sa pagsasalita. Tinanggal ang salamin at tinitigan ako, Hikyang, kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Noong una, ikaw ang nakipaghiwalay, hindi mo na kailangan ngayon, bawat salita mo ay may tinik. Guru Chen, kailangan ko bang ipaalala sa'yo? Ngayon pumunta ako para sa problema ng bata. Hindi problema ko at ni Guru Chen, hindi ako nagpatalo, akala niya ako ay pareho pa rin noong. Habol siya, isang tingin niya, umiyak buong gabi, Hikyang ba yon? Sige, kung ganyan mo gusto makipag-usap, ituring mong hindi ko sinabi, babalik tayo sa anak ko. Namula ang mukha niya, si Liu Xiaoyan ay may jowa sa klase, hindi mo alam. Gaya niyang estudyante, ayon sa patakaran dapat nang paalisin, pero dahil magkakilala tayo. Tiniis ko siya, ngayon dalawang lalaki ang nililigawan, dalawang lalaki nag-away para sa kanya.
Na ospital pa, dumating ang ibang magulang, kailangan kong magbigay ng paliwanag. Paalisin? Noong high school ako, hindi naman ganoon ang dahilan para paalisin. At sa pagbibinata may gusto, normal lang iyon, o wala ka bang pagbibinata Guro Chen? Tama, paano magkakaroon ng pagbibinata si Chen Sixin? Ang pagbibinata niya ako ang humabol sa kanya. Nagbigay siya ng regalo at liham, hindi niya pinansin, mas nakakatawa. Nung magkasama na, tinanong niya ako, Hikyang. Mahal mo ako mula first year college, paano hindi ko alam? Mahal ko siya mula junior high. Gaano siya kabulag, bakit hindi niya nakita noon, ang mahabang taon ng tahimik na pag-ibig? Sa huli, ang aking mag-isa na kabuluhan, pagkatapos nagdesisyon akong mag-aral na lang, wala nang iba. Bumuntong hininga siya, si Guro Chen ay tunay na huwarang estudyante, itong mapurol na tao. Bakit ko nagustuhan itong kahoy noong una? Dalawang paraan, una, paalisin, hindi pwede. Tinanggihan ko agad, pangalawang paraan, pumunta ka at humingi ng tawad sa magulang. Kung hindi magsampa ang kabilang side, mawala ang negatibong epekto, maaaring manatili siya sa eskwelahan. Ang nanay niya ay nag-donate ng pera sa eskwelahan, ngayon hindi na pwedeng gawin ang gusto dahil sa pera. Gusto ko manigaw, bahala na, ako na ang bahala, sasabihin ko sa magulang. Dati ikaw ang may gulo, ako ang umayos, bumuntong hininga siya, tumayo ako, hindi na kita abalahin. Kinuha ko ang bag at umalis, buong gabi inanyayahan ang dalawang magulang kumain. Sa hapag, dalawang ama, pinagtawanan ako, ngayon mga tao. Kung hindi maganda ang magulang, hindi magtataka kung gagayahin ang anak. Si Hixiaoj ay mukhang wala pang 35, naku, 35. Bulag siya, 23 lang ako, kuya. Ang galing mo magsalita, ako ay 40 sa susunod na taon, kuya, paano ka nag-aalaga? Mukha ka pang mas bata sa akin, halos masira na ang mukha ko sa kakatawa, totoo ba? Huwag mo akong lokohin, totoo, nung pumasok ka gusto ko nang itanong. Nagpa-micro-adjustment ka ba? Bakit ganito ka bata? Gusto ko sanang humingi ng rekomendasyon. Ay, napahiya ako sa sinabi mo, ito, mayroon akong 2 US card na binili sa club. May connection tayo ng 2 kuya, kung ayaw ninyo itaboy, ibibigay ko sa inyo. Subukan ninyo, tingnan kung maganda ang serbisyo, kinuha ng 2 ama ang card. Nakita ang pangalan ng club, lumiwanag ang mata, ito ay mataas na klase, sabi nila ang membership ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pataas. Wala kayong alalahanin, nilagyan ko na kayo ng membership na 18,888, gamitin nyo kuya. Paano ito, nakakahiya, tanggapin, magkapatid tayo. Wala nang pag-aatubili, buong gabi, halos manigas ang mukha ko sa kakatawa. Pag-uwi, ayaw ko nang gumawa ng kahit ano, gusto ko lang humiga, nakahiga ako sa sofa. Umuwi si Liu Xiaoyan galing eskwela, nung nagpapalit ng sapatos, tumingin siya sa akin, Liu Xiaoyan. Pwede bang isang lalaki lang ang gusto mo? Mahina ang boses ko, bigla siyang nagbago ng ekspresyon, anong ibig sabihin? 2 kang nilalandi, muntik ka nang paalisin, alam mo ba? Tumingin siya sa akin, hindi nagsalita, pero okay na, inayos ko na lahat. Simula ngayon mag-aral ka na lang, natigilan siya saglit, medyo galit. Umalis ka na lang sa eskwela, hindi ko kailangan na gawin mo ang kahit ano para sa akin. Nagalit pa siya. Hindi naman ako nagalit, pagod na ako kasi. Ngayong mga oras na ito, tinigilan ko na ang pagiging maingat kay Liu Xiaoyan at seryoso akong nagturo sa kanya. Pero mayong gabi, palagi niya akong tinitigan. Nakikita ko ang kanyang mukhang walang pakialam at nagagalit ako. Ano ba? Nakita niya akong biglang tumahimik. Pagod na ako. Kung pagod ka, magpahinga ka. Sino ba ang nagpilit sa iyong magturo? Sabi niya habang isinasara ang libro sa kanyang kamay. Hindi pa tapos ang leksyon ngayon. Bukas na lang ituloy, matulog ka. Pagkasabi niya, may dumating na text sa kanyang cellphone. May nobya pala siya. Naisip ko ang araw na yon para sa kanya. Nagmakaawa ako sa 2 magulang. Galit na galit ako. Lalo akong nagalit at sumabog. Liu Xiaoyan, nagtuturo ako sa iyo pero wala ka namang pakialam. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na bang matuto? Paano akong walang pakialam? Kumpara sa aking pag-aalboroto, siya ay napakatahimik. Nitong nakaraang oras, ilang mensahe na ang pinadala mo sa nobyo mo. Magkaroon ka naman ng limitasyon sa pag-ibigan. Wala ka bang respeto sa tao? Natigilan siya at tiningnan ako. Hindi ako nagpadala ng mensahe. Hindi ka nagpadala pero palagi kang tumitingin. Hindi nobyo. Matagal na kaming hiwalay. Ano bang problema mo? Bakit ka nagsiselos? Ako, nagsiselos? Normal ba ang utak mo? Tito kita. Nababaliw na yata ako. Akala niya nagsiselos ako. Maniwala ka kung gusto mo. Tito, di ba? Kung may kakayahan ka, huwag mo akong sigawan. Nakikita ko lang na ang isip mo ay wala sa pag-aaral. Ganyan ka na lang. Hindi na kita pakikialaman. Sa ganyang ugali mo, wala kang mararating. Galit din siyang tumayo. Hindi mo na ako pakikialaman. Hindi naman ako ang nagmakaawa sa iyong alagaan ako. Sino ka ba sa akin? Wala ka sa akin. Kaya ganito na lang. Tumalikod ako at umalis. Pumasok ako sa aking silid at humiga sa kama.
Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto. Lumabas siya. Biglang tumulo ang luha ko. Nang kumalma ako, hindi ko rin maintindihan. Bakit ako galit na galit? Ang pagtuturo sa kanya ay pangako ko sa kanyang ina. Kapag nakapasok siya sa kolehiyo, makukuha ko ang 500 milyon sa testamento. Kaya, bakit ako nagpapakaarte? Naghintay ako sa kama hanggang alas 12. Hindi pa siya bumalik. Matagal akong nag-isip pero tumayo ako at nagbihis. Nagpa siyang hanapin siya. Siya ay impulsive, natatakot ako na baka may mangyari. Pero sa oras na ito, ang driver ay natutulog na. Ayoko ring abalahin siya. Nakatayo ako sa kanto ng Bayrock. Nalunod sa pag-iisip. Kailangan kong lampasan ang hardin upang hanapin siya. May lawa doon sa hardin. Kailangan ko ring tumawid sa tulay bago makalabas sa villa area para sumakay ng taxi. Pilit akong naglakad. Narinig ko ang hangin na humahaginit. Ang mga sanga ay sumasayaw sa hangin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang maliit na liyab ng apoy sa malayo. Tumingin ako at nakita ko si Liu Xiaoyan. Liu Xiaoyan, ang boses ko ay namamaos. Bakit ka lumabas sa kalagitnaan ng gabi? Natigilan siya at huminga ng malalim. Sinigawan mo ako ng napakalakas, tapos hinahanap mo ako. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa'yo. Hindi ko na inisip, mahigpit ko siyang nyakap. Ako ay babae, anong pwedeng mangyari sa akin? Tiningnan niya ako ng walang gana. Hinanap niya ang kanyang bulsa, wala siyang nakitang tissue, kaya hinilan niya ang kanyang damit. At pinunasan ang luha ko. Marami akong napanood sa RI, kung saan ang mga babae ay nag-aaway at nagmamadaling lumabas. At hindi na bumalik. Umiiyak ako nang hindi mapigilan. Marami pang masasamang posibilidad. Ayaw kong isipin. Bawat isa ay sapat para manginig ang buong katawan. Bakit ka ganyan ka nag-aalala sa akin? Kung hindi ako ang mag-aalala sa'yo, sino pa? Wala ka bang konsensya? Umiiyak akong tanong sa kanya. Hikyang, pwede ba, huwag mo akong tratuhin ng ganito? Bigla niya akong tinanong. Bakit hindi? Kumunot ang noo niya. Alam mo ba, na kung tratuhin mo ako ng ganito, mabibigyan ako ng maling akala at hindi ako makakatulog magdamag. Magsasalita pa siya pero hindi na natapos. Biglang natahimik ang hangin. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko pa bang ipaliwanag para maintindihan mo? Hindi ko maintindihan. Sige, aminin ko na natatakot ako. Sa susunod na segundo, niyakap niya ako. Naramdaman ko ang kanyang presensya na umaambon sa akin. Natulala ako sa takot, hindi man lang nangahas mag-isip ng malalim. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kilos niyang ito? Tiningnan niya ako, puno ng pagpipigil at kontrol. Pagkatapos ay ibinaba niya muli ang kanyang ulo. Biglang naging blanko ang isip ko, hindi alam kung ano ang gagawin, nakalimutan ko na itulak siya palayo. Bigla akong natauhan at itinulak siya palayo. Umatras siya at tumayo roon, mukhang malungkot at nawawala. Ano ang ginagawa mo? Hindi ko rin alam. Nakayuko siya at mukhang malungkot. Talaga ka? Naiinis akong hindi makapagsalita, umikot ako at bumalik sa daan. Wala na siyang sinabi, sumunod lang sa akin pauwi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog buong gabi. Hindi ko maintindihan kung saan nagkaroon ng problema, sa kanya ba? O sa akin? Ang mas masama, bakit hindi ko siya itinulak agad? At bakit ako kinikilig? Nababaliw na talaga ako. Sa wakas, alas 8 ng umaga. Nang makaalis siya para pumasok, saka ako naglakas loob na lumabas. Pero paglabas ko, nakita ko siyang nakaupo sa sofa, nakatingin sa akin. Mukha siyang pagod, malamang hindi rin siya nakatulog. Dali, pumasok ka na. Inudyukan ko siya. Nag-aalala siyang tumingin sa akin. Tiningnan niya ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Pumasok ka na sa paaralan. Pinipilit ko siya. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Tungkol sa nangyari kagabi. Gawin na lang nating hindi nangyari, ganun na lang. Pinutol ko siya. Lasing ka, hindi ka alerto, naiintindihan ko. Lahat naman ay nalalasing. Tiningnan niya ako ng matagal, saka kinuha ang bag at umalis. Huminto siya saglit sa may pintuan. Hindi ako lasing. Pagkatapos ay lumabas. Babaliwin na ba ulit ako ng batang ito? Wala akong gana makipag-away. Anong ibig sabihin yon? Maghapon akong nagpalipas ng oras sa bahay, balisa at hindi mapakali. Hindi napigilan ni Zouyu. Tinawagan ko si Zouyu. Sinabi ko na sa'yo, gusto ka niya, hindi ka naniwala. Pero galit siya sa akin. Ganyan ang high school student kapag may gusto. Una, lalabanin ka para mapansin. Pagkatapos ay paulit-ulit kang aasarin at susubukan. Kapag nagsimula siyang sumuko, ibig sabihin na hulog na siya sa love trap. Kung ganyan ka eksperto, bakit single ka pa? Tanong ko sa kanya. Hikyang, ba't mo binuksan ang usaping yan? Single ako dahil high school students lang ang kaya kong intindihin. Ang mga adult na babae ay parang malalim na dagat, hindi ko sila maintindihan. Hindi ko rin alam. Ibinaba ko ang tawag, iniisip ang kanyang masamang payo. Kung gusto mong mag-move on siya, humanap ka ng ibang babae. Ang pag-ibig ng bata. Mabilis dumating, mabilis din mawala. Maganda ang paraan, pero saan ako hahanap ng babae? Habang iniisip ko yon, tinawag ako ni Chen Sixin na pumunta sa eskwelahan. Si Liu Xiaoyan ay biglang naging masipag mag-aral. At bumuti ang grado.
Tiningnan ako ng guro, ang mga teenager ay madaling magkaroon ng problema sa pag-isip. Dapat bigyang pansin ng magulang. Problema sa pag-isip, pagbaba ng mood. Napag-isipan ko ang mga nakaraang araw, totoo namang araw-araw siyang umuwi na tila pagod at malungkot. Noong una akala ko dahil sa pag-aaral, pagkatapos akala ko dahil sa pag-ibig. Hindi ko naisip na baka may problemang psikolohikal. Anong problema kaya sa isip niya? Matagal kong inisip, bigla kong na-realize. Baka sobrang obsessed na siya sa akin, kaya nagkaroon ng problema. Naku, kailangan ko siyang tulungang makamove on, hindi na ito maaaring ipagpaliban. Kausapin ko siya ng maayos pag-uwi. Kukuha pa lang ako ng bag para umalis, hikyang. Tinawag ako ni Chen Sixin. Ayos ba siya? Napangiti ako ng nalulungkot. Maayos na ang sakit niya. Nakapasa ang kapatid mo sa high school sa bayan. Nagtitinda na ng gulay sa lungsod ang nanay mo. Medyo maganda naman ang lagay nila. Noong sandaling iyon, natigil siya. Miss ka nila. Biglang umikot ang luha sa aking mga mata. Humina ako ng malalim. Para hindi umiyak sa harap niya. Mabuti na lang. Kailangan ng pera para sa sakit ng tatay mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bigla siyang tumitig sa akin. Nanlumo ang puso ko. Bakit ko sasabihin sa'yo? Sagot ko pabalik. Sa relasyong ito. Sapat na ang pagiging mababa ko. Makikipaghiwalay ka na nga sa akin. Paano ko sasabihin na kailangan ko ng pera? Hihingi ba ako sa'yo? Hindi sapat na itinapon mo ako sa putik. Gusto mo ring itapon ang aking pamilya. Sa putik, hindi ko kaya. Kaya hindi mo hinayaang tumulong ako. Pero pumayag kang magpakasal sa isang matandang babae. Hindi mo ba naisip na sobra kang pasaway? Mukhang galit siya. Bakit hindi ako maaaring magpakasal kay Chen Sixin? Ako ay kumikita ng aking sariling pera. Ako ay nabubuhay sa sarili kong paraan. Hindi ba sinabi mo na kaya kong mabuhay kahit wala ka? Ang iba ay maaaring akusahan akong sakim sa karangyaan, ngunit hindi ikaw. Wala kang karapatan. Tinitigan niya ako ng matagal at pagkatapos ng mahabang panahon ay nagsabi siya ng paumanhin. Ayos lang. Pinunasan ko ang aking luha at mumiti. Tapos na ang lahat. Sinabi niya ang paumanhin. Inaamin kong natatakot ako. Hindi ako nangahas na harapin ito ng mag-isa. Si Chen Sixin ay uwi na at kung madadaanan lang ay okay lang. Ngunit sa sasakyan pabalik, nag-aalala pa rin ako kung sasabihin ko kay Liu Xiaoyan na uwi ako sa probinsya. Sa huli wala akong sinabi. Nang unang makita ako ng aking ama, seryoso pa rin siya. Tulad noong bata ako, kapag mababa ang marka ko sa pagsusulit, iyon ang eksaktong ekspresyon. Bakit ka pa umuwi? Hindi ba sabi mo napakagaling mo na hindi ka nababalik sa bahay na ito? Kailan ko yun sinabi? Nakita kong basa ang kanyang mga mata. Ang aking ina ay umiiyak din. Kuya, ako ang nangunguna sa klase sa pagsusulit na ito. Ipinakita ng aking kapatid na babae ang kanyang papel. Palihim akong bumili ng ilang skin sa King of Glory para sa kanya. Tuwang-tuwa siya na parang tanga. Sa hapunan, tinitignan ako ng aking ina. Bakit hindi dumating si Chen Sixin? Tawagin mo siyang kumain. Bakit kailangan siyang tawagin? Ikaw itong suwail na anak, mahal mo siya sa loob ng maraming taon, matigas lang ang iyong bibig. Kinurot ako ng aking ina. Noong huli, tinulungan kita ng nanay na subukan, at single pa rin siya. Ang pagbabalik niya sa bansa ay dahil din sa'yo. Ikaw at ang matandang babae, hindi naman kayo nag-asawa ng totoo. Hindi ito may tuturing na kasal. Huwag kang matigas ang ulo. Ngayon pareho kayong umuwi. Ayusin na natin ito. Ang iyong ama at ako ay magiging panatag. Narinig ko ang mga salita ng aking ina. Bigla kong naisip si Liu Xiaoyan. Kung mag-engage ako kay Chen Sixin, mag-isa na lang ba siya? Naku, nalason ako. Bakit ko yon iniisip? Ang hapunan ay inayos ng aking ina na anyayahan si Chen Sixin. Dumating siya, napakaamo at eleganteng parati. Gustong-gusto siya ng aking mga magulang. Ngunit ako ay nakatitig sa berdeng bula kalahating oras ang nakalipas. Wala sa bahay, iyon ang ipinadala ni Liu Xiaoyan. Nakalimutan kong sabihin, umuwi ako sa probinsya. Nag-alinlangan ako ng matagal. Sumagot ako, saan ang probinsya mo? Kailan ka babalik? Hindi tiyak. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpadala ulit ako, kumain ka ng maayos. Matulog ng maayos. Sa gabi, magbasa ka ng libro. Okay lang ba? May problema. Siya ay 17 taong gulang na high school student. May katulong sa bahay. May driver. Ano pang problema? Hindi ko na iyon mapapangasiwaan. Pinatay ko agad ang screen. Bakit hindi ka kumakain? Nagte-text ka lang, sabi ng aking ina. Tumingin ako at saka ko napansin na lahat ay nakatingin sa akin. May konting bagay. Tinitigan ako ni Chen Sixin, seryoso ang mukha at malinaw na hindi masaya. Chen Sixin, narinig ko na maraming kamag-anak ang dumating sa inyo. Kasya ba kayo sa inyong bahay? Okay lang, pwede akong matulog sa sofa ng isang gabi. Anong okay lang? May extra kaming kwarto. Noong bata ka, madalas kang tumuloy sa bahay ng tiyahin. Inanyayahan siya ng aking ina na matulog dito. Kwarto, magiging abala ba sa'yo? Tiningnan ako ni Chen Sixin. Nanay, hindi na tayo bata ngayon. Siyempre magiging abala. Mula sa hapunan, nakita ko na ito.
Ang aking mga magulang ay pinipilit akong ipares kay Chen Sixin, ang kanilang kaaba-abang anyo. Nakita ko ito at labis akong nainis. Noon ko lang nalaman na dahil mahal ko siya, nagdulot ako ng labis na problema sa aking mga magulang. Malamang iniisip nila na kailangan ko siya, na hindi ako mabubuhay kung wala siya. Pinagtawanan ko ang aking sarili. Nang umalis si Chen Sixin, medyo awkward at pangit ang kanyang mukha. Ngunit ayaw ko ng pakialaman. Hanggang sa sumunod na araw, medyo nagnais akong bumalik. Si Liu Xiaoyan ay tahimik. Wala siyang ginawang problema. Ngunit tahimik siya. Lalo akong natakot. Ngunit ayaw akong paalisin ng aking mga magulang at naramdaman ko rin na may utang ako. Sumang-ayon akong manatili ng ilang araw. Sa huli, kumatok ako sa pinto ng bahay ni Chen Sixin. Nang makita niya ako, medyo nag-alinlangan siya. Pwede mo bang itanong sa inyong panauhing guro kung pumasok si Liu Xiaoyan sa paaralan sa mga nakaraang araw? Si Jie, naging masama ang kanyang mukha. Tatawag ako at tatanong. Si Jie. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit siya sa akin at sinabi. Pumunta siya, wala kang dapat ipag-alala. Salamat, aalis na sana ako. Hinawakan niya ang kamay ko at reflex kong binawi. Hikayang. Sisimulan ba natin ulit? Nakatayo siya roon, nakatingin sa akin mula sa taas. Tila determinado, na para bang sa susunod na segundo ay iyak ako at hihingi ng yui. Natigilan ako. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na siya ang nagmungkahi na magkasama kami. At ito rin ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng kahinaan. Dati, kapag nag-away kami, kahit gaano ako kagalit. Sa huli, ako pa rin ang mag-aayos, ako ang hihingi ng tawad, ako ang magmamakaawa na huwag makipaghiwalay. Ayon sa gusto ng aking mga magulang, dapat ay agad akong sumang-ayon. Pero sa halip, sinabi kong hindi na. Umiti ako at tumanggi. Bakit? Nagulat siya. May anak na ako, anong sisimulan pa? Sabi ng nanay mo na hindi kayo kasal. Nandoon ka lang para sa pera. Kung gusto mo ng pera, kaya kitang bigyan. Tiningnan niya ako, hindi ko maintindihan. Napangiti ako. Hanggang ngayon, akala niya. Mahal na mahal ko siya ng labis, at dapat ko pa siyang yakapin ng may pasasalamat. Chen Sixin, ayoko nang bumalik. Ganun lang kasimple. Natigilan siya, parang nawala sa sarili. Pasensya na, may anak ako. Hindi kita karapat-dapat. Paalam. Bago ako umikot. Hikyang, hindi mo ba naramdaman na ang relasyon mo at ni Liu Xiaoyan ay medyo baluktot? Anong ibig mong sabihin? Talaga bang ganito kasimple ang relasyon niyo? Bakit araw-araw sa paaralan? Tingin niya sa akin parang mortal na kaaway, sinusunggaban ako. Kapag pumunta ka sa paaralan para hanapin ako. Nababaliw siya. Ngumiti siya ng mapanlait at tumibok ang puso ko. Hindi ko alam ang mga yon. Ano ba talaga ang tingin niya sa'yo? Alam mo sa sarili mo. Chen Sixin, napakarumi ng isip mo. Galit na galit akong umalis. Araw na yon, sobrang inis ko. Lahat ng nakikita ko ay kinainisan ko, pero hindi ko masabi. Kung bakit ako galit. Isang gabing hindi ako makatulog. Tinawagan ko si Liu Xiaoyan. Bakit gabi ka pagising? Nagsisisi ako. 12:00 na. Bakit ko pa siya tinawagan? Ikaw rin naman. Tumawa siya. Nasa bahay ka ba? Gusto ko lang siguraduhin para mapayapa ako. Hindi siya sumagot. Bigla akong umupo. Wala ka sa bahay. Saan ka? Sumigaw ako. Mag-aalsa ba siya? Ganyan siya magpagabi sa labas. Narinig ko pa ang tahol ng aso at tunog ng sasakyan sa labas. Nawala ako. Nawala. Paano siya maliligaw? Baka dinukot siya ng masamang tao. O lasing, ipadala mo sa akin ang lokasyon mo. Lumabas ako sa page. Nagmamadali kong binuksan ang lokasyon. Bigla akong natulala. 200 metro lang ang layo niya mula sa akin. Parang kidlat na tumama sa akin, wala nang natira. Ano ginagawa mo rito? Pupunta ako sa'yo. Nanlamig ang hangin. Nakatayo ka roon, hindi gumagalaw. Hindi tama. Buksan mo ang real-time na lokasyon. Pupunta ako ngayon. Sa kabilang linya, napakasunurin niyang. Sabi, nagmamadali akong nagsuot ng jacket. Saka ko napansing umuulan. Kumuha ako ng payong sa pintuan at lumabas. Nang makita ko siya, nakatayo siya sa ilalim ng street sign, basang-basa na parang basang manok. Bakit hindi ka sumilong? Mabilis ko siyang hinila sa ilalim ng payong. Hindi mo ba sinabing hintayin kita rito? Ngumiti siya sa akin. Pinaantay kita, hindi naman sa ulan. Bobo ka ba? Masyado kang bobo. Natatakot ako na. Hindi mo ako mahanap. Natatakot siyang hindi ko siya mahanap, kaya nakatayo siya sa gitna ng gabi. Sa pinakakitang street sign, basang-basa na parang tanga. Gusto ko sanang murahin siya. Pero nang makita ko siya, biglang lumambot ang puso ko. Maghahanap ako ng hotel para sa'yo. Ayaw ko sa hotel. Anong gagawin? Hindi naman pwedeng pumunta ka sa bahay ko. Tumahimik siya. Ang kawawang itsura niya nakakadurog ng puso. Sige, tara na. Sa bahay ko. May extra kaming kwarto. Liu Xiaoyan, gusto kong kalasin ang kamay niya pero hindi siya bumitaw. Kung hindi ako pumunta sa'yo, hindi ka na ba uwi kailanman? Malambot ang boses niya.
Hindi naman. Bitawan mo muna ako. Hindi ako makapagsalita ng malakas, baka magising ang mga magulang ko. Mabuti na lang. Ipinahid niya ang kanyang leeg sa akin, saka lang ako binitiwan ng kontento. Liu Xiaoyan, hindi ito dapat. Mababaliw na ako. Anong nangyari sa akin? Tumingin siya sa akin nang nakayuko. Medyo paos ang boses. Hindi mo ako dapat gusto. Diretsahan ko nang sinabi. Natigilan ang kanyang ngiti. Hindi ako dapat magustuhan mo. Gusto mo ba ako? Baliw ka ba? Paano ko magugustuhan ng isang tulad mo? Sumabog siya sa galit. Kung hindi mo ako gusto, bakit ang bait mo sa akin? Hindi kita gusto. Kalokohan ang sinasabi mo. Kailan ako pumasok sa kwarto mo? Pumasok ka sa kwarto ko. Nanaginip ka lang. O ang dating kasintahan mo. Matapang niya akong tiningnan. Nanlambot ang utak ko sa ilang segundo. Nang maramdaman kong mayayakap na naman niya ako, bigla akong nagising. Sa unang pagkakataon, sinaktan ko siya. Tumigil siya, tiningnan ako ng ilang segundo, tapos lumapit ulit. Nasaktan siya at sa wakas ay binitiwan ako. Nooy umiiyak na ako ng husto. Tito, tumayo siya roon, hindi alam ang gagawin. Kasalanan ko. Huwag kang umiyak. Umiyak din siya. Alam mo ba? Para kang baliw ngayon. Huwag mo akong tawaging tito. Hindi ko rin alam kung ano nang nangyari sa akin. Pasensya na. Nang malaman kong umuwi kayo ng probinsya, nabaliw ako sa kaba. Saktan mo ako. Kasalanan ko. Huwag mo akong iwasan. Huwag kang umiyak, nasasaktan ako. Gusto pa niyang lumapit, ngunit naramdaman niya ang aking pag-ingat. Kusa siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan. Labis akong naguguluhan. Hindi na ako nagsalita at lumabas ng pinto. Sa kama, buong gabi akong gising. Walang sagot sa aking pag-isip. Hindi ko alam kung kailan ako pumasok sa kanyang kwarto. Kinabukasan, sinabi ng nanay ko na may sleepwalking ako kapag stress. Tuwing gabi bago ang iyong pagsusulit. Pumupunta ka sa aming kwarto at lagi kang binabalik ng tatay mo. Ganyan ka nakalaki. Bakit ang kawalan mo ng seguridad? Ako pala ang nag-sleepwalk, kaya ako ang may kasalanan. Sa tingin ko, kailangan kong magpaliwanag. Pero kinaumagahan, nakatupi ng maayos ang kumot sa kwarto ng bisita. Umalis siya ng walang bakas. Tinawagan ko ang driver at nalaman kong umuwi na siya. Para iwasan siya, nanatili ako sa probinsya. 2 buwan akong doon. Hindi siya nagparamdam sa akin. Sa driver ko lang nalaman ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Tinanong ako ng nanay ko kung ano ang plano ko. Hindi ko alam. Wala akong plano. Isang araw, bigla akong pinatawag ng matandang babae. Kaya napilitan akong bumalik doon. Sa malaking silid-aklatan, nakaupo ang matandang babae sa ratan na upuan. Hindi ko pa siya nakita ng ganyan kaseryoso. Alam mo bang nagpapatingin sa psychologist si Xiaoyan? Hindi ko alam. Bilang tito niya. Hindi mo alam? Paano mo nasabi nang may paninindigan na alagaan mo siya? Natigilan ako. Naalala kong 17 pa lang siya. Pero kadalasan, mas mature siya kaysa sa akin. Laging nakakapansin ng mga detalye. Sino ba talaga ang nag-aalaga kanino? Talagang palpak ako. Nakuha ng ate mo ang kanya. Usapan niya ng psychologist. Ikaw na ang tumingin. Galit na itinapon ng matandang babae sa harapan ko. Tumingin ako sa itim na letra sa puting papel. Nangilabot ako. Gusto kong kontrolin ang pagkahilig ko sa kanya. Pero hindi ko mapigilan. Kapag mumingiti siya sa akin, pakiramdam ko para sa akin siya. Walang sinuman ang maaaring kumuha. Malinaw ba sa iyo kung ito ay pangangailangan sa pagmamahal ng ama o pagkahilig sa opposite sex? Nang makita ko ito, para akong tinamaan ng kidlat. Pasensya na. Bulong ko. Maliban sa pasensya, wala akong masabi. Sa unang tingin pa lang alam ko na hindi magaling ang taong ito. Mabuti na lang at napigilan pa ngayon. Isang grupo ng tao ang pumasok at sinigawan ako. Nasasaktan ako pero tahimik lang. Hindi ko maintindihan. Gusto ko lang siyang alagaan. Naawa lang ako sa kanya dahil mag-isa siya. Pakiramdam ko pareho kami. 2 pusong nag-iisa sa dilim. Sana magpainitan na lang. Paano naging ganito? Ang nakakainis, tama sila. Sa totoo lang. Hindi ba ako naakit kay Liu Xiaoyan? Sa tingin ko, pero maraming beses ko itong itinago sa sarili ko. Nagtiwala sa swerte pero nagdusa. Sumasakit ang ulo ko sa mga sigaw nila. Hindi ko na malayan kung kailan pumasok si Liu Xiaoyan. Gago ka. Ipinagtatanggol mo pa siya, mahal mo ba talaga siya? Galit na galit ang matandang babae, hinampas siya ng baston. Pero tumayo siya sa harapan ko, walang imik. Huwag kang matakot. Dumating na ako, huwag kang umiyak. Ang taang ito, duguan na sa pagkakabugbog. Pinupunasan pa niya ang luha ko. Ang mundo ay talagang baliw. Matigas siyang humarap sa akin. Nakatitig ng matindi sa mga taong iyon. Tignan mo, ipinagtatanggol pa. Hindi nila alam kung ano ang ginawa ng dalawang ito. Magkasama ng matagal, anong ginawa nila? Mahal ko siya. Mahal ko siya, pero hindi kasing karumal-dumal ng iniisip niyo. Mahinahon niyang tiningnan ang mga taong nasa harapan. Sino ba ang ayaw mong mahalin? Bakit siya pa? Galit na galit ang matandang babae, halos dumura ng dugo. Bakit ko siya mahal? Hindi ko rin alam. Sandali siyang tumigil. Mula pagkabata, wala pang pumili sa akin ng matatag.
Iniwan ako ng tunay kong ama. Pero pumili siya sa akin. Alam kong para sa pera. Pero sinisindihan niya ang ilaw para sa akin pag uwi ko galing sa gabi, nagdadala ng payong kapag umuulan. Ang pangit ng luto niya. Pero pinipilit niya akong gawa ng agahan. Nagbibigay siya ng sorpresa sa kaarawan ko at pinipilit makisama sa mga kaibigan ko para sa akin. Kahit kailan, laging nakatayo siya sa tabi ko. Pinipili niya ako ng matatag. Sapat na yon. Sapat na para sa akin. Sabi niya hindi kami pwedeng magkasama. Hindi ako sumama sa kanya. Ako lang ang lumampas. Ako lang. Wala akong pakialam pero hindi siya dapat sisihin. Kahit sino sa inyo. Walang karapatang sisihin siya. Pagkatapos, hinila niya ako at inilabas sa labas. Sabay kaming tumawid sa parke, sabay na naglakad sa kalye, sabay na tumayo sa masikip na kanto. Puno ng luha. Tuloy pa ba tayo? Yumuko siya sa akin. Hindi na. Pinunasan ko ang luha at mumiti sa kanya. Gusto mo ba ako? Nagtanong siya ng nag-aalangan. Naman, umiti ako at sumagot. Alam mo, kapag yumuyuko ka, para kang kapatid kong babae. Mayabang at mapagpanggap. Laging siyang nakikipagtalo sa akin, pero tuwing mag-aaway kami ng mga magulang ko, pinipilit niya akong ipagtanggol sa kanila. Nanigas ang katawan niya. Tunay na kapatid. Siya ngayon ay nangunguna sa antas ng paaralan. Hindi na siya nagsalita. Nagtagal ang aming katahimikan. Pagkatapos, pagod na pagod, umuwi kaming dalawa. Umuwi. Nagluto ako ng pagkain para sa kanya. Tulad ng dati, kumain, nagkwentuhan, naglaro. Parang walang nagbago. Gabi, natulog siya. Umupo ako sa tabi ng kanyang kama. Gusto ko siyang paalamang mabuti, pero hindi ko mabitawan ang salita. Wala akong masabi. Tahimik akong nakaupo. Tiningnan ko siya ng 30 minuto. Aalis na sana ako, nang ang natutulog. Biglang gumalaw. Hinawakan ang kamay ko. Basang-basa ang mga mata na nakatingin sa akin. Pwede bang huwag kang umalis? Hindi na kita gusto, totoo. Hindi na kita gusto. Biglang sumikip ang lalamunan ko. Nahihirapan akong magsalita. Kumain ka ng maayos, matulog ng maayos, mag-aral ng mabuti. Hindi siya sumagot. Binitawan niya ako. Bumalik siya sa paghigop. Nakita kong umuga-uga ang katawan niya. Alam kong umiyak siya ulit. Pumunta ako sa ibang lungsod, naghanap ng trabaho. Araw-araw abala, walang oras mag-cellphone. Tinawagan ako ng nanay ko tungkol sa kapatid kong babae. Pumasa siya sa pinakamagandang high school sa lungsod. Tinawagan ako ng kapatid ko, sabi parang may lalaki sa klase. Nagusto siya. Napangiti ako. 3 malaking ilusyon sa buhay. Hindi nakalock ang pinto, gusto kong pumunta sa banyo, gusto niya ako. Pero hindi ko siya ilantad. Natatakot ako na wala siyang ganap na pagdadalaga. Sabi ng tatay ko, kamakailan si nanay. Mukhang nasa menopause na. Hindi na niya kaya. Gusto pa niyang magrenta ng bahay sa labas. Para sa tahimik, tumawag si Zuyu, sabi ikinasal na si Zuchen. Ang babaeng ikinasal ay hindi si Chen Sixin. Yung dating matabang babae sa klase, nagpayat at naghabol sa kanya. Bigla silang nagpakasal. Araw-araw naririnig ko ang iba't ibang balita mula sa iba. Naiisip ko na lang, bakit ang saya-saya ng buhay ng iba? Ang buhay ko naman, tila isang patay na tubig. Pero buti na lang, lahat ay maayos ang kalagayan. Tumawag si Chen Sixin, sabi nakapasok na sa kolehiyo si Liu Xiaoyan. Ito siguro ang pinakamagandang balita kamakailan. Nagsumikap siya sa pag-aaral, naging isang itim na kabayo sa pagsusulit na ikinagulat ng lahat ng guro. Ah, mabuti naman. Nakalimutan mo na ba siya ngayon? Bigla niya akong tinanong kung bakit ko biglang binanggit iyon at hindi naman kami nagsimula. Medyo nalungkot ako. Sa totoo lang, madalas akong hindi makatulog kamakailan. Sa bawat pagkakataon, sobrang gusto kong mag-text kay Liu Xiaoyan pero sa huli ay pinipigilan ko ang sarili ko. Bakit pa ako makikialam sa buhay niya? Maayos naman ang buhay niya, sapat na yon. Siya. Sinuri ni Chen Sixin ang yearbook na iniwan para sa lahat. Sa bahagi ng gusto ang nakasulat. Ay pangalan mo. Pumalat ito sa buong paaralan. Natulala ako, wala sa isip ko. Pagkatapos ng tawag, hindi ako nakarecover ng kalahating oras. Hindi ko kayang aminin ang totoo. Madali niyang maipahayag sa mundo, nang walang pag-aatubili, ang pag-ibig ng isang dalaga. Hindi siya natatakot na ilantad ito sa liwanag ng araw. Kung ikukumpara, kaming mga matatanda ay nabubuhay ng napakasikip. Nagsimula akong mag-alinlangan ng malalim kung para saan ba ang estado ko ngayon. Maya-maya, isang beses nalasing si Chen Sixin at tumawag sa akin. Ikayang, kung hindi ako nagpasyang mag-abroad noon, magkasama kaya tayo ngayon? Natigilan ako. Chen Sixin, lasing ka. Hindi ako lasing, sagutin mo ako. Bumuntong hininga ako. Minsan ko siyang minahal ng sobra. Minahal ko siya ng napakaraming taon. Kung hindi siya nag-abroad, kung hindi siya nakipaghiwalay, hinding-hindi ako makikipaghiwalay sa kanya. Magtatapos tayo ng sabay, magtatrabaho ng sabay, uwi sa Pasko ng sabay. Baka ngayon ay may anak na tayong marunong nang maglaro ng toyo. Bakit hindi pa rin tayo nagkasama? Tanong niya, dahil hindi mo ako pinili ng buong puso. Alam ba niya na nagsiselos ako dahil kay Zuchen?
Ang aking mga paghihirap at pagpupumiglas. Alam ba niya? Sa palagay ko alam niya lahat. Bakit pa rin siya sa ilalim ng bandila ng pagkakaibigan? Nakikipaglandian sa iba. Sa madaling salita, hindi niya ako gaanong nagustuhan. Ang pag-ibig ng mga matatanda ay laging nagtimbang ng kalamangan at kapinsalaan. Bakit siya bumalik sa akin pagkatapos siyang umuwi mula sa ibang bansa? Hindi ba dahil napagtanto niya na walang ibang magmamahal sa kanya maliban sa akin? Hikayang, mali ako, napakamali ko. Umiiyak siya nang hindi makapagsalita sa kabilang linya. Maging magkaibigan na lang tayo. Binaba ko ang tawag. Sa aking ika-25 kaarawan, inanyayahan ko ang ilang kaibigan sa bar. Matagal nang hindi ako nakikita ni Zhao. Pagdating sa bar, sumigaw siya ng malakas, Hikyang. Kaya mo ba? Ilang taon ka ng single? Kung hindi ko kaya, ikaw ba ang kaya? Akala mo ba madali ang maging stepfather? Uminom kami sandali. Sa kalagitnaan ng laro, bigla siyang naging baliw. Truth or dare? Ang matatalo ay pupunta sa mesang iyon. At hihingi ng wechat sa isang magandang babae. Sumunod ako sa kanyang tingin at mabilis na umiwas. Sa mesang iyon na lang, may mga dayuhan pa, mukhang sobrang arogante. Kung pagalitan ako kapag lumapit, sobrang nakakahiya. Pansin ko na ang mesang iyon mula nang pumasok ako sa bar. 13 tao lahat nakaitim. Bawat isa mukhang arogante at hindi madaling lapitan. Katulad ko at ni Zhao na mga empleyado. Hindi kami magkakaklike. Saka lang nakakatuwa kung may hamon. Sa mesang iyon, nagsimulang mang-asar ang lahat. Ayoko namang sirain ang saya. Sa unang laro, natalo ako. Talagang pinaghihinalaan ko na ginagago ako ni Zhao. Pilit akong lumapit para humingi ng wechat. Bago pa ako makalapit, narinig ko ang isang tao na nag-uusap sa English. Puro tono, wala akong maintindihan. Mukhang pinag-uusapan nila ang isang seryosong bagay. Kung bigla akong mang-abala, baka isipin nila na may sakit ako sa pag-isip. Kinilabutan ako. Miss, pwede bang humingi ng wechat? Tinapik ko ang balikat ng isang magandang babae. Nang lumingon siya, isang dayuhang lalaki pala. Nagulat siya. CJ, napakabait naman. Bumuntong hininga ako sa loob. Anong sige? Isang boses ang nagsalita mula sa tabi. Pasensya na, may kanya-kanya na. Sinundan ko ang boses at lumingon, nakita ko si Liu Xiaoyan. Sobrang nahiya ako. Mabilis din ang tibok ng puso ko. Magkakilala kayo? Nagulat ang dayuhang lalaki habang tumitingin kay Liu Xiaoyan. Hindi lang magkakilala. Wala namang masama kung magkaibigan, di ba? Xiaoyan, magkaibigan tayo. Sino ang kaibigan mo? Tumayo si Liu Xiaoyan, mukhang galit. Hinila niya ako papunta sa labas. Pumasok kami sa isang pribadong kwarto. Hinila niya ako sa loob. At isinandal ako sa pinto. Matagal na tayong hindi nagkita, tito. Matagal na, tito. Tiningnan ko siya ng may pag-iingat. Nakita niya ang aking pag-iingat at nasaktan siya. Huminto siya sa distansyang 1 sentimetro mula sa akin, tapos umatras. Huwag mo siyang idagdag. Babaero siya. Bumuntong hininga siya. Ako yon. Nakikipaglaro ng katotohanan o kahihiyan sa mga kaibigan. Bakit hindi mo ako idinagdag? Idagdag mo ako. Hindi ako maaaring tumanggi, alam mo. Hindi ko alam ang sasabihin. 2 taong hindi nagkita, mukhang tumangkad siya ng kaunti. Tanging ang mukha niya ay gaya pa rin ng 2 taon na nakalipas. Maligayang bati, narinig kong nakapasa ka sa kolehiyo. Tumingin siya sa akin. May premyo ba? Premyo? Manood tayo ng pelikula, libre mo ako. CJ, sa umaga ngayong araw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gusto niyang libre ko siya sa pelikula at napakamatigas ng ulo. Magkakilala naman tayo, may pera naman ako para sa ilang 10 piso. Pumunta kami para bumili ng tiket sa pelikula, pero sa oras na yon, 10:00 na ng gabi ang natitira na lang. Masyado ng gabi pagkatapos manood, di ba? Hindi ka ba mag-aalok? Pagkatapos manood, usap tayo. Naisip ko sa kalaunan, wala akong dapat alalahanin. Mayaman ang pamilya niya, baka sa lungsod na ito ay may bahay din siyang bibilhin. Ano ba ang inaalala ko? Natapos manood ng pelikula, 1:00 na ng madaling araw. Hinatid niya ako pauwi. Sabi niya magpupuyat sa internet cave, pero walang baong kaya hindi makapasok sa hotel. Pagkatapos ng maraming pag-isip, dinala ko siya sa inuupahan kong bahay. 2 kwarto ang inuupahan ko. Walang nakatira sa kwartong ito, mas mabuti ito kaysa sa internet cave. Pero nang gabing iyon, sabi niya may kakaibang amoy sa kwarto. Makikipagkwentuhan lang ako sa'yo. Bumuntong hininga siya. Nanghina ang loob ko sandali. Pinatuloy ko siya. Nagkwentuhan kami hanggang 2:00 ng madaling araw. Sobrang antok ko na, halos hindi ko na mabuksan ang mga mata. Tito, hindi ako makatulog. Sabi niya ulit. Magbilang ka ng tupa. Nagbilang pero hindi pa rin makatulog. Wala na akong masabi. Liu Xiaoyan, kung gusto mong humalik, humalik ka na, tapos matulog na tayo. Tigilan mo na ako, please. Tito, bakit hindi mo sinabi ito ng mas maaga? Tumawa siya ng malaya. Niyakap niya ako at humagikik sa tabi ng tainga ko. Mahal kita. Sa isip ko, sinagot ko siya, mahal din kita.